Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga mga kapatid, a workman rightly divided. A workman rightly divided. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa bagong umagang ito sapagkat pinagkalooban niya kami ng biyaya upang patuloy na matuto ng inyong salita. Nais po namin na maging tunay na workman at approve sa inyo po. Salamat po Panginoon sa topic na ito. Pagpalain mo po ang puso ng bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Mga kapatid, ngayong umaga ay bago tayo dumako po mga kapatid sa ating inihandang outline, nais ko pong buksan muna ang ating mga Bible at gusto ko lang mabasa natin yung mga talata after ng 2 Timothy 2:15. Dahil parang ang nakikita lamang po ng maraming right divider ngayon ay yung 2:15. Ano po? Pero yung kasunod pong mga talata ay mukhang nakaligtaan po ng marami. Talaga nga naman pong importante mga kapatid ang right division at ang pag-practice po ng right division. That's why ako po ay nakilala po ninyo bilang right divider at nagtuturo po ng right division. At the same time, ay ngayon po ay pinakikita ko sa inyo mga kapatid na nagkamali din po ako nung una sa approach ko kung paano ko po sasabihin ang right division. At marami po sa mga mananampalataya na right divider ngayon ay nahulog din po mga kapatid sa trap mga kapatid ng kaaway patungkol po sa pagiging harsh and judgmental, which is ayaw ko po mga kapatid na lahat na especially ang mga nakikinig sa akin ay maging ganon. Okay? Matulungan ko kayo, magkakapatid tayo sa Panginoon. We don't need to siraan ang isa't isa. Okay? But naririto ako para ibalanse mga kapatid yung atin pong mga pamamaraan sa pagtuturo ng right division. Ano po? Sige mga kapatid, tayo po ay magbasa dito po sa verse 16. Okay? So malinaw sa verse 15 na kinakailangan maging approved tayo sa Panginoon at maging right divider po tayo. At talagang workman, pag sinabing workman, laborer talaga ng doktrina mga kapatid. Pagdating sa verse 16, meron pong pasubali, but agad ang nakalagay. Ano? But shun, see? Profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Right after na sabihin na tayo ay maging workman at mag-rightly divide, mga kapatid, agad-agad, alam ng Panginoon, alam ng Diyos, okay, na tayo po bilang nasa human flesh, mga kapatid, ay nandun po yung ego, nandun po yung ating pagmamalaki, yung pong pagboboast, mga kapatid, pag tayo po yung may nakamtan, kaalaman, meron po tayong natutunang maganda na hindi natin natutunan dati, masyado nating nayuyurakan yung dati nating pinanggalingan, knowing na ginamit din naman sila ng Diyos somehow upang tayo po yung maging prepared na matanggap yung full revelation ng salita ng Diyos, right? Huwag nating sabihin walang pakinabang yung ating mga churches noong una. Meron po mga kapatid, ha? Kaya wag po natin masyado silang tirahin mga kapatid. Bagkus po gently, tingnan natin ang kalagayan natin. Okay? Gently, with meekness talagang atin po silang abutin. Look at this mga kapatid. But shun, itigil, profane. May kinalaman mga kapatid sa mga paraan ng pananalita. Profanity, okay? Or profane, and vain babblings. Pag sinabing babblings, yun lang, wala lang patutunguhang salita, basta na lang makapagsalita. Babblings, okay? Bubbles, para bang bibig na para nag-i-speak in tongues. Ibig sabihin ay salita ng salita na wala namang direksyon ang pupuntahan. Sabi ng Bible, for they will increase unto more ungodliness. Ayan. Tignan po natin, marami pong mga tao sa halip na maging godly, sa halip po mga kapatid na maging edifying ang mga sinasabi, bagamat totoo ang sinasabi mga kapatid, pero dahil sa mga matitinding anghang ng salita, mga kapatid, ay lalong hindi po nakakaakay, kundi nag-i-increase po, nagiging
ungodly na nga, yung nagsasabing right divider ako, ungodly na yung way ng kanyang pagsasalita, yung mga nakikinig, lalo pang magiging ungodly kasi maiinis, magagalit po sa kanya. Kasi hindi po sinabi ng maayos. Okay? Now, let's continue. And their worm, sabi ng Bible, and their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrew the faith of some. So makikita natin, biktima po ng hindi pagra-rightly divide itong si Hymenaeus, mga kapatid, at saka po itong si Philetus. Hindi po sila nagra-rightly divide. That's why nagtuturo sila na ang resurrection ay tapos na. Okay? So, ganyang kahalaga ang right division. Dapat meron po tayong kaalaman tungkol sa dating o sa dating programa ng Diyos, sa kasalukuyang programa ng Diyos at sa future plan of God. Okay? So, dapat alam natin kung nasaan na tayong panahon. Okay? So, ito pong si Hymenaeus at paking po ito si Philetus, nagkamali po doon. At matindi ang kanilang mga salita. So, masasabi po natin mga kapatid na dapat hindi tayo mahawa. Kasi syempre, kapag sumalangsang sa ating pagtuturo yung ibang hindi right divider, kagaya po nito, marami pong sumasalangsang sa mga right divider na hindi po naniniwala sa ating standing patungkol mga kapatid sa grace. Okay? Now, nagsasalita sila at ang kailang mga salita ay gaya daw ng cancer, no? Na kumakain ng mga puso at ng mga motibo ng ibang tao na yung sana iba'y maaakay pa dahil sa ikikwento nila na ganito yan, ganito yan, ganito yan, kulto ang doktrina nila. So ano mangyayari mga kapatid? Agad-agad hindi na maniniwala yung tao. You know why? Because meron din po tayong bahagi kung bakit sila nagkaganon. Tingnan po natin ang verse 18. Who concerning the truth have erred. Yan, nabasa ko na pala kanina. Verse 19. The Bible says, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the word knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, pagkatapos po yan mga kapatid ng pinagmamalaki ng mga right divider na verse. Yan lagi ang kinukote. Lahat ng right divider ay 2:15 lagi ang kinukuhang verse. Pero nalimutan yung sunod-sunod na mga talata. Now, let's mag-jump tayo sa verse 22. The Bible says in verse 22, flee also youthful lust. Alam nyo, pag ikaw ay kabataan, maangas po yan, no? Pagkabataan, malakas, matalino, yan po'y maangas. Pero sabi ng Bible, layuan ang youthful lusts. But follow, okay, righteousness, faith, anong sunod? Charity. Ano pa? Peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Kung ikaw ay tunay na naniniwala sa right division at mayroon kang pure heart, mga kapatid, ang susundan daw natin ay yung katuwiran, yung pananampalataya, yung pagmamahal sa kapwa, yung charity, mga kapatid. Ano pa? Magiging peaceful tayo. Yung peace with them, kasama sila with them. Ang hahanapin mong kasama ay yung mga right divider, mga kapatid, na nagsusulong ng kapayapaan, hindi ng away. Okay? Look at this, verse 23. But foolish and unlearned questions, knowing that they do gender stripes. Yan ang nangyayari sa marami po akong kilala, mga kapatid. Wala nang ibang, araw-araw na lamang nanggagalit. Araw-araw na lang, mga kapatid, ay nagsasabi, naglalagay na mga, tama naman yung mga sinasabi niya, pero hindi maganda ang approach. Which is, natrap din ako niyan ng ganyan nung una. Kaya po, pinipreach ko ito, hindi para sila po ay pagtaksilan pagdating sa mga salita na ito, kundi upang, wag nang dumami. Okay? Kung sila ay nahulog na doon, tayo na mga nakikinig ng right division, kasi ako po ay isa rin ako sa
nagtuturo ng right division sa public before at marami po mga kapatid ang sumusunod at naniniwala sa akin. Okay? Pero ang nakita nila ay yung aking kaangasan nung una. That's why inaamin ko po ito at ako'y nagpapakumbaba, humihingi po ako ng paumanhin sa mga kabataan na kung saan ay nadala ko sa pagiging masyadong harsh. Okay? So ngayon mga kapatid, nung aking pinag-aralan po ito, yung kasunod ng 2 Timothy 2:15, talaga naman po nakakahiya kung hindi po natin ito magiging hindi ito magiging character natin sapagkat hindi tayo magiging consistent. Okay? Sa turo ng Bible, hindi lamang po 2:15 sa 2 Timothy ang verse. Mas madami ang verse na nagsasabi na tayo ay maging tama ang karakter. Mas madami ang verse sa mismong chapter na ito na tayo pong mga right divider ay maging dapat isipin natin mga alipin tayo, mga servant of the Lord tayo. Look at this, verse 24. And the servant of the Lord must not strive. Oh, hindi pala away. Hindi pala away, but be gentle, mahinahon, unto all men, sa lahat ng tao, mananampalataya man o unbeliever man, mga kapatid, sabi diyan, up to teach, patient, ayun nga, mapasensyahin mga kapatid. Ano ba? 25, in meekness, instructing those that oppose themselves. If God for adventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ano bang purpose ng ating mga debate? Ano bang purpose, mga kapatid, ng ating mga diskusyon? Gusto nating ipahiya ang ating katunggali o gusto nating maligtas sila o maitama sila kung mali sila? Kasi yun naman talagang paniniwala natin eh. Bakit tayo nakikipag-diskusyon sa kanila? Kasi iniisip nating mali sila, tayo ang tama. Kaya lang ang problema, mga kapatid, hindi natin po naalala na sila'y biktima din. Bakit ko nasabing sila'y biktima rin? Tingnan niyo po ang sumusunod na mga talata. Verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil. Wait lang po. Ayan. Wala na naman ang battery. Okay. I hope na okay na. So, di ba, mga kapatid, sila po yung mga biktima din. Gaya natin before. Kaya, ang sabi dito sa verse 25, ang Diyos ang magbibigay ng tulong, ng repentance sa kanila para ma-acknowledge nila yung truth. Ngayon, kung hindi natin gagawin sa tamang proseso, hindi nila ma-acknowledge ang truth kasi yung yabang natin ang nakikita. Yung pagiging palaaway natin ang nakikita. Pero ang sabi ng Bible, ang linaw-linaw mga kapatid, kasunod lamang po yan ng mga talata. Yan po yung mga talata na kasunod lamang ng ipinagmamalaki natin na 2 Timothy 2:15. Okay? So, ang ganda-ganda mga kapatid which is kinakailangan ma-remind natin, especially ang mga kabataan na nag-aaral ng right division. Hindi natin hangad na kayo po ay masadlak sa silo din ng dyablo sa pagiging mayabang. Okay? Approve dapat. Alam niyo po, pag tayo po may alam sa right division, pero hindi naman po tayo maayos ang pag-uugali, hindi pa rin po tayo approve unto God. Kahit nga sa 1 Timothy chapter 3, yung qualification ng pastor po doon, mas madami mga kapatid ang tinatalakay tungkol sa ugali at karakter ng isang pastor kaysa sa kanyang doktrinang dinadala-dala. Mahalaga po, talagang napakahalaga ng doktrina. Pero once na ang doktrina ay hindi po nahaluan o nasamahan ng tamang character at attitude, mga kapatid, yung tamang doktrina ay nagiging mali ang pananaw ng mga taong hindi pa alam ang doktrina. Kaya mainam po talaga, mga kapatid, na kung tayo po tunay na nakakaunawa at lumalalim ang ating doktrina, pagdating po sa right division, the more na nagiging mas maamo tayo, mas gentle tayo, mas pasensyoso tayo, at mas higit po tayong nang-aakay ng iba. Dahan-dahan lang. Amen. Hindi pa bigla-biglang mga salita. May the Lord help us, mga kapatid, sapagkat lahat tayo dumaraan sa ganitong estado. Pero ito po, kung ako po ay tunay na nakaka-realize na po ng mga bagay-bagay na ito, hindi ako papayag, mga kapatid, na hindi ko itutuwid. Bagamat ako'y naging ganun din before, pero ang manahimik,
tungkol po sa bagay na ito ay hindi po pagtulong sa aking mga kapatid. Ulitin ko po, mga kapatid ko kayo sa Panginoon. Nasa sa iisang pamilya tayo ng Diyos. That's why, nagpapaalalahanan tayo, hindi tayo nagtitirahan, hindi po tayo mga kapatid nagtatrayduran dito, okay? So, I hope na meron po, naiintindihan niyo po ang aking heart's desire. Please, ayan. So, mga kapatid, mga minamahal, hayaan po ninyo na i-discuss ko ang ilang mga bahagi, mga puntos ng aking ginawang outline ngayon pong umaga, okay? Now, let's continue mga kapatid. Rightly dividing the Word of God is not optional. Katotohanan po ito, na hindi ito optional. It is a command. In this present dispensation of grace, God has committed doctrinal truth to the Apostle Paul. Marami pong mga verses. Romans 16:25, Colossians chapter 1, Ephesians chapter 3, andyan po, nasulat mismo ang salitang dispensation. At yung right division mga kapatid, at kaya nga po nahulog sa maling doktrina itong sa Hymenaeus and Philetus kasi nga hindi nagra-rightly divide. However, may pasubali. History shows a sad pattern. Some who learn right division grow proud, harsh, and divisive, mga kapatid. Ang galing mangutya, okay? Forgetting that truth without charity becomes dangerous. Napakamapanganib, mga kapatid, ang doctrine without charity. Okay? Pag mayroon kang doktrina, pero wala kang charity, sabi ng Bible, you will going to be puffed up. Para kang mais, para kang popcorn. Liit na liit mo, bigla kang psh. Okay? Paul never separated sound doctrine from sound character. Dito nga po nabasa nga natin, di ba? Hindi po pinaghihiwalay. Kinakailangan, lalo na sa ating mga kabataan, sikapin natin na tayo po'y maging mahinahon. The same chapter that commands right division in verse 15 also commands humility, amen, gentleness, patience, and meekness, verses 22 to 26. Truth must be held firmly, but carried humbly. Amen. I hope na makita po nating lahat yan, mga minamahal. Uulitin ko, truth must be held firmly, but carried humbly. Amen. Number 1, sa ating point ngayong umaga, a workman approved by God, right division is required. Ang unang-unang nagiging dahilan kung bakit approve ang tugad ka kasi tama na nagpa-practice ka ng right division. Okay? Marami pong talata sa Bible, mga kapatid, na banggit ko na kanina, no? So, sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. Na pag-aaralan pala ang maging approved sa Panginoon. Amen. At iyon nga po, mga kapatid, ang unang-una ay magiging workman ka. Ibig sabihin, maging laborer ka. Mag-aral ka talaga ng Word of God. Okay? Pangalawa, hindi lang basta nag-aaral ka ng Word of God, i-apply mo ang right division. Alamin mo yung dealings ng Diyos sa bawat panahon. And then, hindi po doon natatapos, mga kapatid. Ang pag-apply po ng right division, mga kapatid, ay ano? Ang pag-apply po ng right division ay hindi lamang sa ikaw ay nagsisipag mag-aral, hindi lamang po yun. Tuloy-tuloy po yun hanggang dun sa huli ng talata, sa verse 26, mga kapatid, na ano? Kasama po yung karakter doon. Yung humility, yung gentleness, yung patience, yung meekness. Hindi po pwedeng iiwala yun, mga kapatid. Again, study to show thyself approved unto God. Listen, na pag-aaralan ang pagiging approved sa Diyos. Hindi po yan, mga kapatid, basta-basta lamang na ganun. Amen? Hindi lamang po basta-basta natuto ka ng right division, ay approve ka na sa Panginoon. Kasama po yung karakter. Amen? Kasama po, mga kapatid. Right division is about God's approval, not man's applause. Ang galing niyang magpaliwanag. Ngayon ko lang naintindihan yun. Ngayon, pag uwi ko, babanatan ko yung pastor ko.
Hindi ganon, mga kapatid, ang pagiging approved unto God. The Bible must be handled dispensationally, recognizing Israel versus the church, law versus grace, kingdom doctrine versus fallen doctrine, right? Now, maliwanag po sa Galatians 1:12, sabi ni Apostle Paul, "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." So maliwanag po na may bagong revelation si Apostol Pablo. Hindi po continuity ang kanyang ministry ng 12 apostles o ng mga Hudyo. Paul in truth clarifies salvation by grace alone, Ephesians 2:8 and 9, the body of Christ, 1 Corinthians 12:13, and our heavenly calling, okay, Philippians 3:20. Talaga namang distinct, kaya lang may warning. Ito ang warning. Right division, listen, is not a weapon to humiliate others, but a tool to illuminate Scripture. Ang right division ay matutulungan tayong mas maipaliwanag ng maliwanag ang Scripture. Uulitin ko, ang right division ay magandang tool upang maipaliwanag natin ng mas malinaw ang salita ng Diyos. Hindi ito isang sandata, hindi ito isang weapon to humiliate others. Mga kapatid, hindi po para ipahiya ang iba, mga minamahal. Ay, ang daming namamahiya eh. Ang daming namamahiya, mga kapatid, na mga right divider. Kaya nga po, ang sabi at ang bilin, mga kapatid, na Apostol Pablo sa 1 Corinthians 8:1, ang kanyang paalala, knowledge puffeth out, but charity edifieth. Amen? Maaring hindi pa nila alam ang right division, pero believe sila pagdating sa ating kabaitan, sa ating gentleness, sa ating pagiging meek, sa ating pagiging patient, at sabi ng Bible, live peaceably with all men, mga kapatid. Amen? Pero kapag ka nagbago na yung karakter, naging mayabang na, itong masakit, mga kapatid. No? Yung bang ikaw ay right divider, hindi ka naman sinasaway. Sinusulsulan ka pa. Kulang naman yung banat mo kay ganito eh. Dapat ganito talaga. Ganito ang ginawa mo. Tapos nung naging mas mayabang ka, mga kapatid, ang nangyayari, ikukundinahin ka. Pero from the very beginning, hindi mo naramdaman ng pagmamahal na ilayo ka mula sa mga ganon. Kundi sinusulsulan ka pa, sinusuhulan ka pa. Sige pa, sige pa, sige pa. Tapos nung bumagsak ka na doon, sa trap na yon, bahala ka dyan, dyan ka na lang. Yun ang masakit. Sa body of Christ, dapat tayo bilang magkakapatid, talagang iparamdam natin, mag-beseech tayo, kagaya ni Apostol Pablo, brethren, I beseech you. Huwag mong gawin yan. So, ginagawa ko to, sinasabi ko to ngayong umaga, lalo na sa ating mga kabataan na nakikinig na nagpa-practice ng right division, nakikiusap ako, I beseech you, brethren, kapatid ko kayo, bahagi kayo ng body of Christ, huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging divisive, huwag tayo, ang karakter natin dapat hindi harsh, huwag tayong rude, mga kapatid, sa atin pong pag-approach sa pagtuturo. Please. May the Lord help us. Number two, a workman not ashamed. Right division must be moderate. Okay? Pagdating sa moderate, kaya nga po moderate dispensationalist ang hawak natin, hindi tayo hyper, hindi naman tayo liberated din naman. Okay? Kaya po mga kapatid, ang pagiging moderate dispensationalist ay isinasaalang-alang yung pagiging godly. Bakit? Tingnan niyo po ang verse 16. Pagkatapos ng 2:15, ano ang sabi ng 2:16? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. That's why tayo pong mga right divider, naaalaman natin kung nagiging godly pa ba tayo o ginagawa din po nating ungodly yung mga taong nakikinig sa atin. Hindi na nga sila nakakaunawa ng right division
ginagalit pa natin sila, lalo nang hindi nakinig sa atin at wala nang gustong gawin kundi banatan na rin po tayo, mga kapatid. Paul warns Timothy not only against false doctrine, listen, but also against vain stripes and streams. Again, Paul warns Timothy not only against false doctrine. Yes, mahalaga na pag-aralan natin ang maling doktrina, pero habang tumatama daw ang ating doktrina, nagiging mali naman ang ating ugali at karakter. Hindi po consistent at I do believe hindi mag-a-approve ang Diyos sa ganun. Amen. Okay? Now, look at this. Anong sabi ng Romans 12:3? Romans chapter 12 verse 3. The Bible says, "For I say," kukunin ko lang yung part mga kapatid na kung saan nagbibigay focus sa atin pong topic. "For I say," listen to this, "not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly." When you are a right divider at nag-iisip ka ng sober, malinaw, ibig sabihin, malinaw sa pag-iisip mo na ang mga taong nag-uupo sa truth ay biktima ng pangdaraya ng devil. Ang tunay na kaaway ay yung diablo. Okay? Itong mga taong ito na na-deceive na bulag ni Satanas ay mga biktima. So let us be meek, let us be gentle, let us be peaceful, mga kapatid, to approach them at dahan-dahan nating ipakita by the mercies of God, mga kapatid, with prayer, kung ano ang tama. Huwag nating banatan ng banatan. Dahil mga kapatid, pag binanatan natin ng banatan, damay-damay na po yan. Yung mga nag-aayos na magturo ng right division, napakinggan lang yung right division. Nako, dahil diyan mga kapatid, totally. Ako'y nalulungkot sapagkat alam ko ang laki ng contribution ko. Kasi talagang napaka-war freak ko po before. Hindi naman ako dumalaban ng debate, pero kung kinuha nila yung aking video, bukas, video mo naman ang kukunin ko. Hindi nga ako nakikipag-debate. Pero, mas matindi yon mga kapatid. Bakit? Kasi hindi siya makakapalag eh. Kasi papakinggan ng mga tao yung banat niya. Tapos tayo naman na nag-aaral ng right division, babanatan din naman natin siya in the light of right division. So na character assassinate na natin sila, at the same time naturuan pa natin sila na ituwid ang tamang doktrina nila. Okay? Pero anong effect? Damay-damay na. May the Lord help us, mga kapatid, na huwag natin ipagpatuloy yung ganito. Mga kapatid, unawain natin ang ating sarili, patawarin natin ang ating sarili, dahil nga po, likas sa atin na tayo po, mga kapatid, ay maigo egoistic kasi tayo Pero once na naririnig nyo po ito, naririnig nyo itong preaching na ito ngayon, mga kapatid, please, hinay-hinay po tayo, dahan-dahan lang po tayo, just proclaim the truth with love, mga kapatid. Amen. Moderate right division means avoid ultra-dispensational pride. Oo nga, hindi ka nga ultra-dispensational theologian, pero yung pride naman nila, nakuha mo. Kasi talagang itong ultra-dispensationalist, napaka-proud nila. Mumurahin ka pa niyan. Talaga, mga kapatid, avoiding constant arguing. Dapat i-avoid natin yun. Next, avoiding obsession with winning debates. Napaka-obsessed natin. Ipapanalo ko tong debating ito. Debate. Anong sabi ng Bible? Titus 3:9. Anong sabi ng Titus 3:9, mga kapatid? Titus 3:9, anong sabi po? But foolish questions and genealogies and contentions. Ano yung sabi ng huling talata? Huli ng talata? Avoid them. Paano yan? Avoid them. Again, but Titus 3:9, but foolish questions in genealogies and contentions, ano sabi? Avoid them. Yan po ang right divider na approved sa Panginoon. Hindi lamang po dispensation, hindi lamang po covenant, hindi lamang po Israel versus church. Yun lang ang dami nating alam. We are against tithing, we are against the first fruit, but
Kayo, mga mukhang pera kayo. Ayan, di ba? Ganyan. Naway tulungan tayo ng Diyos na hindi po maging ganon, mga kapatid. Mamulat na tayo kung naging ganyan tayo before. Kasi ako, naging ganyan ako. Alam nyo, kilala nyo po ako. Pero ito ang hangad ng puso ko ngayon. Magamit ako ng Panginoon bago ako mamatay, maitama ko ang aking pagkakamali. Amen? Mga kapatid, makabawi ako, makapaghiganti ako sa aking kamalian. Okay? So, anong biblical balance? Paul separated truth clearly. But he also wept, pleaded, and patiently taught. Tingnan po ninyo, mga kapatid, ang sinasabi po dito sa Acts 20:31. Look at this. Tingnan niyo ugali ni Apostol Pablo. Acts 20:31. Ha? Acts 20 verse 31. Tingnan niyo pa. Tingnan niyo po kung paano siya magsalita. Sabi po niya, therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day, what? With tears. Amen? Ano ang kanyang approach, mga kapatid? Nandun yung kanyang pagluha, hindi yung halakhak na para nang uuyam. Okay? Hindi ganon. Si Apostol Pablo, pag nagtuturo siya, mga kapatid, yung kapatirang tinuturuan niya ay natututong maging humble. Bakit? Yung tagapagturo nila, mga kapatid, ay napaka-humble. Yung tagapagturo nila po, mga kapatid, ay umiiyak pa at nagsasabing, please, please, please. Tingnan nyo ngayon, ang mga nagtuturo ng right division, mga kapatid, tinatawanan nila. Ayan, walang alam sa Bible yan eh. Alam nyo, yung si Anton, walang alam sa Bible yan eh. Yung mga ganyan po bang mga style, mga kapatid? Ha? Dapat hindi ganon, mga kapatid. Dapat hindi ganon tayo. Kasi, once upon a time, wala din man tayong alam. Bakit? Ano bang alam natin? Lahat ng alam natin, natuturin lang tayo sa iba. Kung may alam tayo na sinasabi natin, hindi ako nagbabasa, meron po ako nakilalang ganun, ay yabang. Hindi daw siya nagbabasa ng libro ng ibang right divider. Bible lang daw po ang kanyang binabasa. Pero halatang halata, nabasa ko yung Bible, yung kanyang nabasang libro, yung outline ganun na ganun. Tapos sasabihin niya sa akin, hindi siya nagbabasa ng libro ng right divider. Oh, come on. Ha? Pinagyayabang, mga kapatid. Matututunan ba ng basta-basta ng mga tao yung doktrina ng amillennialism? Doktrina ng mid-tribulational? Yung post-trib doctrine at saka yung pre-trib doctrine na hindi sila nagbasa ng ibang commentary? Hindi basta-basta makikita yon, mga kapatid. Okay? Kaya, wag na ho nating guyuhin ang ating sarili. Ha? Wag tayong maging mayabang. Tulungan nawa tayo Diyos. Number 3, last point natin. A workman with Christ-like character. Right division must be matched with right attitude. Amen, amen. A workman which Christ-like character. Right division must be matched with right attitude. Makikita natin yan sa 2 Timothy chapter 2 verses 22 to 26. Listen, this is where many fail. Diyan bumagsak ang marami. Verse 22 pa lang eh, flee also youthful lusts. But follow righteousness, faith, charity, peace with them. Mahalaga po yung with them eh. Mahalaga po yung kung sinong kasama mo eh. With them that call on the Lord out of a pure heart. Kapag ang isang tao ay talagang malapit sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon with a pure heart, mga kapatid, hindi yan lalabas na pagiging na mayabang, boastful, proud, mga kapatid. Bagkus mamimaintain ang pagiging righteous, faith, charity, mga kapatid, and yung peace. Mamimaintain po yan sa kanyang buhay. May the Lord help us all, mga kapatid. Hindi ko to sinasabi para kayo din po ay yurakan o para kayo po ipahiya. Sinasabi ko ito upang paalalahanan kayo bilang kapatid ko sa Panginoon at nakikinig kayo sa akin bilang isa sa inyong mga nagtagapagturo.
ng right division. Okay? Required attitudes of a true workman. Mababasa po natin mga kapatid sa mga sumusunod na mga talata, sa mga succeeding verses, sa verses 22 to 26, that ang approved workman sa harap ng Diyos na nagra-rightly divide, kinakailangan gentle, not harsh, patient, not combative, okay? Meek, not arrogant, teachable, and teaching, not condemning. Amen? Kung magtuturo ka na lang. Huwag mong kundinahin yung mga taong hindi pa nakaabot sa naabot mo. Amen? Tulungan nawa tayo ng Diyos, mga kapatid. 2 Timothy 2:24. Anong sabi ng Word of God? 2 Timothy 2:24, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach, patient. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit po in the same chapter ay sinabi yan? Tingnan niyo po mga kapatid, yung 2 Timothy chapter 2, look at this. 2 Timothy chapter 2, balikan natin yung verse 2. Kasi pag di natin natutunan to, dispensation lang ang maituturo, pero yung character hindi. Bakit? Kasi ipapasa natin eh. Look at this. 2 Timothy chapter 2 verse 2. The Bible says, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. At ang pagtuturo ng right division, kaakibat nito ang tamang character and attitude. Yung verse 2 ay nagtuturo, nagsasabi, kung anong narinig mo sa akin. Bakit? Ang tanong ko, nakarinig ba si Timothy ng harsh na salita, mga pagkukundi ng mga salita kay Apostol Pablo? Hindi po. At ang itinuturo ni Apostol Pablo na ipapasa ni Timoteo sa ibang tuturuan niya na magtuturo din ng iba, hindi kasama doon ang kayabangan. Hindi kasama doon ang pagiging harsh. Hindi kasama doon, mga kapatid, ang pagiging combative. Hindi kasama doon ang pagiging arrogant. At hindi kasama doon ang pagiging mapagkundina sa iba. Amen. Kaya, hinay-hinay lang tayo, mga kapatid. Hinay-hinay lang tayo. God's goal is not argument, but repentance and recovery. Sa 26, yan po yung makikita natin. Sa 25 pala muna. Sa 2 Timothy 2:25, mga kapatid, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Nakita ho ba natin yan? Hindi natin kayang bigyan ng pagsisisi ang taong nagkamali ng doktrina. Ang kaya lang natin gawin sa kanila, yabangan sila. Ang kaya lang natin gawin sa kanila, yurakan sila, mga kapatid. Pero kahit na anong gawin natin, kung hindi sa proseso ng Diyos dumaan, hindi sila magsisisi. Bago po sila magkaroon ng repentance o the acknowledging of the truth, ang requirements, ang prerequisite, mga kapatid, ay dapat maging gentle ka, maging meek ka. Maging patient ka. Huwag kang maging harsh. Yun po ang sabi ng verse. Hindi ako ang may sabi. Huwag kang umasa na tunay na nakaunawa ng truth o tunay na nakapag-acknowledge sila ng truth kung dinaan natin sa yabang. Ang naipamana natin yung yabang at saka yung knowledge, pero yung puso, hindi. God forbid. Example, a skilled carpenter knows how to cut wood correctly. Okay? Galing niya maglilok, ang galing niya po mag-curve, mga kapatid, isang karpintero. But if he swings his tools widely, pag walang control yung kanyang kamay, he destroys more than he builds. Right? Right division is a sharp tool God gave us. Ang right division ay napakaganda. Napakatalas nito na binigay ng Diyos sa atin. But listen, but character controls the hand that holds it. Amen. So, dapat tayo nakakaalam ng right division. Sabihin natin bolo yon, sabihin natin espada yon, yung right division na yon. We can cut yung mga maling doktrina. Kaya natin yan. Kasi nalaman natin sa Word of God eh. Pero kung basta-basta na lang tayong
kumakat mga kapatid, anong nangyayari? Wala. Masisira lang po tayo lalo. Listen, truth without grace wounds. Grace without truth misleads. But truth is spoken in grace restores. Ephesians 4:15. Speak the truth in love. Ulitin ko. Ang katotohanang walang biyaya ay nakasusugat. Ang biyaya na walang katotohanan ay nagliligaw. Ngunit ang katotohanang sinabi ng may biyaya ay nagpapanumbalik. Amen, mga kapatid. Right division is essential. Humility is mandatory. Christ-likeness is non-negotiable. God is not only looking for correct doctrine, but credible disciples. Again, God is not only looking for correct doctrine, but credible disciples. Anong sabi mga kapatid ng 1 Timothy 4:16? 1 Timothy 4:16, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them. Amen. Tingnan niyo po, take heed unto thyself and unto the doctrine. Dito, malinaw na sinasabi ng Apostol Pablo, ang unang-una niyang pinag-iingat ay yung sarili niya. Take heed unto thyself. Mag-ingat ka sa sarili mo. Dalawang interpretation yan eh. Ingatan mo ang sarili mo o mag-ingat ka sa sarili mo. Why? Delikado yung sarili. Mayabang ang ating sarili. Innate sa atin yun. Inborn tayo ng mayabang. At hanggat di pa tayo nararapture, ang kayabangan na yan, nandyan po sa ating lumang pagkatao. Kaya sabi ni Apostol Pablo, take heed unto thyself. Mag-ingat ka sa iyong sarili. At saan? And unto the doctrine. Sabi yan, continue in them. Amen, mga kapatid. Aanin mo ang tamang doktrina. Kung maling-mali ang tamang ugali. Sa halip na tayo po'y makaakay, lalo tayong hindi makakaakay, mga kapatid. Amen. Ano man ang issue? Ano man ang issue? Kahit po yan mga kapatid ay issue po ng King James Bible, issue po yan mga kapatid ng tithing, issue po ng offering, ano mang issue, sabihin natin ng may kahinahunan at may kaayusan. Amen. May we be workman approved. May we be teachers balanced. May we be servants gentle. May we be saints consistent in truth and love. Truth speaks of our doctrine. But character, yung love natin, dapat makita rin. Rightly divide the word, but rightly reflect the Lord. Amen? Yes, rightly divide the word. Yes, maging rightly divider tayo. Maging right divider tayo. But see to it, we can reflect the Lord. Amen? Maraming salamat po mga kapatid. I hope na ito po'y nakagising sa bawat sa po sa atin. Ako po'y patuloy niyong ipanalangin mga kapatid. Wala lang ibang heart's desire ang puso ko kundi makapagpatuloy sa tamang doktrina ng right division. At the same time, mabantayan ko ang aking sarili. Amen. Sana ganun tayong lahat, mga minamahal. Marami pong salamat at tayo po'y dumako at tayo po'y lumapit sa ating Panginoon sapagkat hindi natin kaya ang ating sarili. Tayo po ay talagang likas na mayayabang. We need the Lord. Let's pray. Panginoon, tulungan mo po ang lahat kong kapatid, especially ang mga tagapagturong kagaya ko, na tignan yung amin pong kabilang bahagi. Sapagkat nasanay kami, masyado kaming natuto ng tamang doktrina, pero hindi namin nababantayan ang aming karakter. Help us, O Lord, na maging consistent kami both. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.